Tamang tambay ba ang goal mo ngayon? O nagka-crave ka ng dagat? Nako! Inabutan ka na ng tag-ulan pero hindi ka pa rin nakakapagdagat. Kahit langhap lang, kahit labas lang sana to relax and unwind. Unwind? Magastos yun! Don't worry, cause I got you! Oh, talaga? Tara sa Pook Jetty Port sa Barangay Pook, Kalibo, Aklan. Ang bayan ng Kalibo ay isang first-class municipality na nagsisilbing kabisera ng lalawigan ng Aklan. Ito rin ang pangunahing gateway papuntang Boracay Island at ang pinagmulan ng Mother of all Philippine Festivals, ang makulay na Ati-Atihan Festival. Pero higit pa sa mga tanawin at kapistahan, ang Kalibo ay isang kakaibang karanasan, lalo na ang mainit, bukas palad, at taos-pusong pagtanggap ng mga kalibonhon sa bawat bumibisita dito. Isang 15-minute tricycle ride mula sa sentro ng Kalibo at makakarating ka na sa isa sa mga pinakakilalang pasyalan ng mga kalibonhon at mga taga-karatig lugar. Ang Pook Jetty Port, dito sa Barangay Pook, Kalibo, Aklan. Sa pamasahing 40 pesos per person o 260 pesos per tricycle rent, not bad. Sa Kalibo Tourism Office, dekada na ang nakararaan nang itinayo ang Pook Jetty Port upang magsilbisa ng daungan ng mga sasakyang pandagat. Pero sa kasamaang palad, hindi ito gumana ng ayon sa inaasahan. Sa paglipas ng panahon ay naging pasyalan ito ng mga gustong mag-relax at magpalamig sa tabing dagat. Unti-unti itong i-develop ng Local Government Unit of Kalibo sa pakikipagtulungan na rin ng Provincial Government of Aklan at Department of Public Works and Highways. At mula sa ganito, ay ganito na siya ngayon. At sa gabi, ganda, di ba? Used to stay up at night, hoping one day that the stars would align. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. How you smiled when you said my name that night. It's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture perfect love was only in frames. Guess I pulled you right from the page into reality. Feels like I'm falling deep into your gravity. 'Cause it's like I dreamed you up inside my head. I thought this picture perfect love was only in frames. Guess I pulled you right from the page into reality. Feels like I'm falling deep into your gravity. 'Cause it's like I dreamed
Maliban sa mga pumupunta dito para tumambay, patok din ang Pook Jettyport sa mga health-conscious nating mga kababayan. Dahil dito, pwedeng mag-walking, jogging, biking, at marami pang iba. Umaga man, hapon, o gabi. Kung ang hanap mo ay fresh air at vitamin C, ang Pook Jettyport ang sagot dyan. Ito yung destination namin para mag-jogging. Mga twice a week po kami dito lagi nagpunta. Mas maganda kasi ngayon kasi meron siyang way from New Busuan tapos papuntang airport po na mas mapadali po yung pagdaan. For me po, yung magandang gawing activity dito is bonding with family. Since maraming nagapunta dito para mag-bond with family, at the same time, for activities like this, maganda siyang destination for jogging. Nakakawala ng pagod. Sa akin naman po is after class, maganda dito magpunta together with my classmates po. Kasi pag mag-agda kami tuwing sunset mana is manami gidaro view mana mamag, nakaka-relax sila mang ut. Pero hindi lang yan. Kung napasyal ka dito at may nakita kang mga kabataang parang nag-glide sa tubig, walang dudang sila Kuya Lou yan at ang mga members ng Pook Skim Crew. Isang klaseng extreme sport ang skimboarding kung saan ang ginagamit na board ay mas maliit kung ikukumpara sa regular na surfboard. Ang skimboarding ay ginagawa sa mga sapa at mababaw na bahagi ng dagat, specifically sa mga naiipong tubig sa beach. Pero paano nga ba nag-umpisa ang Pook Skim Crew? I'm Lou Bla, one of the crew sa Pook Skim Crew. Nag-start kami sa skimboarding past 2 years na. Ang crew naman yung tawag naman sa amon crew, Pook Skim Crew. Usually, mga taga-dire ang nagampang, mga taga-Pook sila. Bale, ang tawag po sa sports namin, ma'am, is skimboarding. Yung skimboarding, ma'am, ibig sabihin nun, ma'am, nagsaslide lang. Actually, yung una ko talagang sports is skateboarding. Pero my friend na nag-introduce sa akin itong skimboarding, nahook ako, ma'am, kasi mas less yung disgrasya sa iyo kaysa sa semento. Dito sa buhangin ka kasi matutumba, kaya parang flex, kaya mong igulong yung katawan mo na hindi ka masyado masasaktan ba. Tsaka ang pinaka mas masaya dito is mababasa ka. Enjoy ka kasi basa ka sa tubig. At mula dito ay nadagdagan na sila ng mga miyembro at nakasali na rin sa iba't ibang mga competitions. Na-inspire lang ako maglaro, ma'am, kasi nakita ko sila Kuya Lou nung una kasi naglalaro sila. Parang nainganyo akong umano ba kasi siya, extreme sports din kasi siya. At dagat din namin kasi taga dito din Parang maganda mag-explore ng other sports kaysa sa mga basketball, volleyball na parang parang natural na nandito na nilalaro. 18 ako nagsimula naglaro Nagko-compete kami kahit saan. Kasama si Kuya Lou. Bacolod, Iloilo, Ruas. Gusto ko magkantiguhan at skim. Pero ang pinakalayunin nila sa pagtataguyod ng skimboarding dito sa Kalibo ay upang makaiwas ang mga kabataan sa masasamang gawain sa pamamagitan ng pagsubok sa kakaibang extreme sport na ito. Actually, ma'am, wondering, wala gid ko idea during nga place nga for skimboarding gali siya nga lugar kasi akala ko saklan kasi bundok, walang dagat, parang ganun ba. Wala akong idea. Pero nung 3 days pa lang ako dito nagstay, meron akong nakita na isa na naglalaro ng skim. So, bali doon naman hook yung interest ko kasi nung pag-try ko, ma'am,
marunong pa pala ako, kaya ko pa pala maglaro. So, nagpagawa ko ng board. Tapos, habang naglalaro kami dito, sila, yung mga bata, tumitingin sa amin, sabi niya, ang cool naman ni Manong, nag-slide sa ano, tapos nag-trick. So, paturo kaya kami sa kanya. Kaya yun, ma'am, nahook na tinuruan ko sila. Tapos, dumami kami ng dumami. Kaso nga lang, maliit pa lang yung buong board. Hanggang nakaabot kami na nagpa-competition kami na kami-kami lang, sila yung mga participants. Hindi namin alam, ma'am, na may nakaalam pala na iba na crew din na gusto din sana magpa-event dito na para makilala yung skimboarding. So bali yung mga dati na mga crew na naglalaro, tinipon namin sila lahat, ma'am. Dito naglaro kami hasta yung mga dating watak-watak na community, nag-isa na lang kami. Mga gustong mag-join sa amin, pwede naman kayo mag-join pag nakikita nyo kami maglaro dito. Maganda din tong sports kasi iwas sa ma'am, sa mga bisyo. Kasi uso ngayon bisyo sa kabataan yun. Pag nakikita nyo kami dito guys, maglaro, pwede mag-join sa amin, makipaglaro. Approachable naman po kami. Every Saturday and Sunday po, pag may spot kami dito kami naglalaro. Dito kami na makikita sa POOK Jettyport sa Kalibo, Aklan. Sinong gustong mag-try ng skimboarding, try kahit na ikaw bumagsak, bangon ulit. Ganyan talaga. Kami din, nagsimula kami sa wala. Pero ngayon, nagko-compete na kami kahit saan lugar. Quezon Province, Batangas. Bukod pa dyan, lagi ding nagpapaalala si Kuya Lou na kahit gaano man kasaya mag-skimboarding, mas importante pa rin na tutukan ang pag-aaral. Sumasama sila sa akin dito, sinasabihan ko sa kanila na i-prior nyo yung school nyo kasi yung pag-aaral minsan lang yan. Yung skimboard, nandyan lang yan. Balance lang in life, sabi ko sa kanila. Yung skimboarding, always naman nandyan yan . After school, deal mo muna yung future mo. Ang skimboard, makahintay yan. Unahin muna yung future. Bukod sa skimboarding, may isa pang sport na pwede nyo ring subukan dito sa POOK Jettyport. Yan ay ang mga electric scooters o e-scooters. Dito sa Traction Kalibo, pwede kang mag-rent ng e-scooter at subukan ang skills mo dito. So bali sa Traction po, kami po ay gaparenta kami ng mga electric scooters. We offer safety gear, full helmet, full elbow, knee pad, and wrist pads po. We prioritize kasi yung safety ng mga consumers namin or mga nagre-rent. Hindi rin po namin gusto na ma-aksidente sila. And at the same time po, yung scooters po namin, equipped po siya ng mga lights during night. So meron siyang headlight, meron siyang taillight, meron siyang stoplight. So kitang-kita talaga sila from incoming traffic. Bilang isang hobbyist, e-scooters ang isa sa mga nakahiligan ni Carl Renzo. Ito rin ang naging inspirasyon niya para umpisahan ang pinakaunang e-scooter for rent business dito sa Kalibo. Actually, hobbyist ako kasi before. I really like electric scooters before. So meron talaga akong personal scooter before na isa. And then, may opportunity ako na pumunta sa South Korea before. Nakalive ako doon for 2 years. And nakita ko siya na parang marami siya. And why not, sabi ko, bring natin dito sa Kalibo yung experience na yan. Especially na nakita ko na napakaganda dito sa Jettyport sa POOK. Kaya kung curious ka sa mga e-scooters, pwede mo itong subukan dito sa Kalibo Jettyport. Traction Kalibo Food Hub po is open from 3 p.m. up until 9:30 p.m. However, kung gusto niyo po ng reservations like on a different times, like usually kasi mga barkada yung mga nagpupunta dito, so nagpapa-reserve sila in the morning. So minsan pwede po ganon as long as mag-PM po sila sa aming page sa Facebook. We also have food. Meron po kaming rice burger meals. Meron po kaming pika-pikas nacho and cheese and cheesy fries supreme. Gusto po namin invite po kayo na mag-visit po dito sa amin. Let's try po yung aming electric scooters. Magbigay ng different kind of experience dito sa POOK Jettyport. Pagod ka na ba sa mga physical activities? Magpakabusog naman tayo sa mga pagkaing makikita dito sa POOK Jettyport. Di ka mauubusan ng options dito. Mula sa mga street food staples tulad ng fish balls at kwek-kwek,
hanggang sa rice meals. Body drinks, meron dito. At siguradong hindi mabubutas ang bulsa mo dito. At dito, malalaman natin kung saan naabot ang 50 pesos ko dito sa food terminal ng Pook Jetport. So kasama natin si Jackie Lou. Si Ate Jackie Lou. At bibili tayo sa kanya ng worth 50 pesos na street food. Ayan. Pali ako ate, mahilig talaga ako sa pagkain. Hilig talaga ako sa pagkain at masasabi ko expert ako sa pagbili ng street food. Okay. So magkano po ang inyong kwek-kwek? 25 ang kanilang kwek-kwek, 4 na itlog ng pugo for 25 pesos. Magkano naman po itong malalaki? 20 pesos. So, regular na itlog ng manok, ginawang kwek-kwek, 20 pesos. Ang hotdog po, magkano? 20 rin. Pag merong bun, 25 na. Ito ay speedball. Magkano naman po yung ganito? 15. 6 na piraso. Ito ay kikiam. Kikiam na, magkano naman po yung ganito? 7. 15 po. 15? 7 ang laman. 15, 7 ang laman. And then meron silang siomai na siomai na pork. And siomai na chicken. And ito ay ipiprito. Take 20. Tag 20. Meron din silang fries. Regular na fishball. 10 piso. Ilang piraso po? 10 rin. So, piso ang isa. At ito ay ang tawag homemade bola-bola na magkano naman po? May 10, may 20. May 10 at 20. So, ito yung 20. Ay, mahulog siya. Tulong. Ayun. Ayan, ito yung 20 pesos. At yung mas maliit, syempre, yun. Ayun. Maliit. 10 pesos at 20 pesos. So, dahil nagtitipid ako, bibili ako ng ito po. Tapos, isang kwek-kwek. 35. Ito po, 20. So, meron pa akong change na 5 pesos. So, bibayad na po akong 5 pesos. Pwede po bang ipainit? Ayun. Yun ang masarap. Kasi, syempre, mas masarap kumain ng mainit na food. Yun. So, ito na yung aking pagkain. Ready na akong kumain dahil gutom na ako. Tara, kain tayo. Meron tayo 5 piso. At kailangan natin ng dessert dahil meron na tayong merienda kanina. Nakakita tayo ng buko juice. Yes. Ngayon, dito, tatry natin. Kung makakabili tayo ng 5 pisong buko juice. Makakabili ba ako dito ng 5 Yes, madam. Pwede po. Bukod pa dyan, may mga kiosks din dito na pwede nyong itry. We offer coffee, snacks, and drinks dito sa Pook. Yeah, like we offer pastas, chicken, and rice meals like mga silog, sisling, and coffees, and fruit drinks. Yung mga ganon. Fruit drinks, shakes, and everything. All in one. Parang resto na pinamliit, ganon. Visit us, Lihim Restaurante. Available kami dito sa Pook from 3 p.m. until 10 p.m. Hello po, we offer sandwich hot dog with buy one take one, and then also serve drinks like fruit soda and bucket beer. Meron po kaming isaw, balatang baboy, tsaka pork barbecue.
Iniimbitahan ko po kayo lahat na pumunta dito and open po kami every 3 p.m. to 10 p.m. po. Every day po. Dahil sa ganda ng place, marami talagang pumupunta dito para mag-relax, unwind, and to have a great time. Ano namang masasabi ng ating mga fellow explorers dito? Masarap mag-chill dito. Masarap masimoy ng hangin tsaka sunset din. Nung napasyal ako rito, actually, eto parang wasteland lang eh. Kung makita mo ngayon, sobrang laki ng pagbabago. Masasabi mo in future, baka maging tourist destination na rin siya, di ba? Of course, we would like to recommend everyone this place na maganda kasi marami ng improvements yung mga kahit po sa gabi kasi before wala pong masyadong maraming lights. So ngayon nag-improve na and pagdating sa food naman, naayos na marami ng mga options dito sa food and yung ambience talaga nag-improve dito. Kaya if you're looking for a place para maging physically fit, makipag-bonding with friends, family, or loved ones, o sadyang gusto mo lang mag-unwind at magmuni-muni, Pook Jetty Port is the place to be. Isa itong certified pang bucket list, pocket-friendly, at spot-on destination para sa lahat na siguradong inyong babalik-balikan. Ako si Peach Ledesma. Samahan niyo ulit kami sa susunod upang tuklasin ang Panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Dito sa Panay Explorer.